Naisip mo na ba na pagkatapos ng 40 taon, maaaring magbago ang buhay ng mas mabilis kaysa sa inaakala mo? Parang imposibleng mangyari. Natuklasan ko na ang lahat ng bagay na gusto mo ay umiiral na at nag-vibrate sa isang tiyak na dalas. Hindi mo kailangang habulin ang pera, kalusugan o mga relasyon. Kailangan mo lamang maging kaayon ng mga ito. Parang nakakatuwa. Ganon din ang iniisip ko hanggang sa matuklasan ko na ako pala ay nasa maling dalas. Ang lahat ng gusto mo, pera, kalusugan, kalayaan, isang relasyon na gumagana, ay hindi isang malayong bagay, ito ay isang dalas. Kapag naunawaan mo na bawat kagustuhan ay may sarili nitong vibration, at na tayo rin mismo ay naglalabas ng dalas, ang pagbabago ay hindi na tila mahika kundi nagiging predictable. Ang enerhiya ay humihikayat ng enerhiya, kung ikaw ay nasa parehong dalas ng iyong ninanais, ang bagay na iyon ay lalapit sa iyo, halos ayon sa batas. Alam ko na parang kakaiba ito, at dito nagsisimula ang kontradiksyon na pumipigil sa marami pagkatapos ng 40 taon, huli na ang lahat para sa akin, hindi ito para sa akin, ang nakaraan ko ang nagtatakda sa akin. Ang mga pahayag na ito ay hindi mga katotohanan, ito ay mga paradigma, lumang mga programa na na-install sa ating subconscious mula pagkabata, at ang programang ito ang nagtutukoy sa dalas na iyong pinapalabas, hindi ang iyong edad. Ang unang hakbang ay tingnan ng matapat ang iyong kasalukuyang resulta, magkano ang kinikita mo, paano ka natutulog sa gabi, anong uri ng pag-uusap ang ginagawa mo tungkol sa pera. Ipinapakita ng mga resulta ang dalas na iyong ibinibigay sa mundo. Tandaan ko ng malinaw ang punto kung saan nagbago ang lahat para sa akin. Ako ay kumikita ng kaunti lamang, may utang na higit pa sa kinikita, at naging obsesyon ko ang mga bayarin, inilalagay ako nito sa dalas ng kakulangan. Isang lalaki ang nakipag-usap sa akin, pinagawa akong ilista ang aking mga resulta, at pinilit na pumili ng isang layunin, isulat ito sa isang karton at basahin palagi. Sa simula ay nakakatawa, parang isang trick, ngunit sinimulan kong basahin ito araw-araw, biglang nagsimula akong marinig ang mga oportunidad na dati ay hindi ko napapansin. Humiram ako ng humigit kumulang 50,000 piso upang bumili ng mga balde at mop. Sinimulan ko sa paglilinis ng isang opisina para sa maliliit na halaga. Sa loob ng halos 5 taon, lumago ito hanggang sa magkaroon ng kontrata sa iba't ibang lungsod. Hindi ito swerte, ito ay pagbabago ng dalas na sinamahan ng aksyon. Ngayon, paano ito i-apply sa iyong buhay ngayon at nang walang palamuti? Una, tigilan ang pag-set ng layunin bilang makalabas sa problema, halimbawa, bayaran ang mga utang. Pinipigil ka nito sa vibration ng problema. Sa halip, piliin kung ano ang gusto mong akitin, tiyak at malinaw na halaga, isang bilang ng kita, isang estilo ng pamumuhay, isang routine sa kalusugan. Isulat ito sa karton, malinaw na layunin, takdang petsa, at basahin ito ng 3 beses sa isang araw. Pagkatapos, i-combine ang visualization na ito sa praktikal na pagpaplano, isipin ang huling resulta, tukuyin ang mga totoong hadlang na lilitaw at gumawa ng mga intensyon na tulad ng kung mangyari ang S, gagawin ko ang may. Ang kombinasyong ito, visualization ng hinaharap panandang pandagdag pagtukoy sa mga hadlang panandang pandagdag plano ng aksyon, ay nagpapataas ng malaki ng posibilidad na kumilos ka patungo sa layunin ng epektibo. Ipinapakita ng literatura tungkol sa mental contrasting at implementation intentions na ang gawaing ito ay nagbabago ng walang laman na pantasya sa konkretong at tuloy-tuloy na pagkilos. Kung iniisip mo na pero ang visualization ay parang pangarap lamang, narito ang totoong paliwanag. Ang mangarap ng walang mapa ay hindi nagbabago ng resulta, ang mangarap na may mapa. Ipinapakita ng mga eksperimento na ang pag-isip sa proseso, paano ako mag-aaral, paano ako tatawag sa mga kliyente, paano ko ayusin ang mga pananalapi, ay nagpapababa ng pagkabalisa at nagpapataas ng aksyon, hindi ito mahika. Ito ay mental na paghahanda para kumilos. Kaya, pagsamahin ang damdamin, maramdaman na parabang nakuha mo na, kalinawan, nakasulat na layunin at plano, konkretong hakbang at takdang oras. Huwag baliwalain ang seryosong aspeto, ang pag-aalala tungkol sa pananalapi ay nakakaapekto sa kalusugang pangkaisipan. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang matinding pag-aalala sa pananalapi at stress ay naugnay sa mas mataas na panganib ng depresyon at pagkabalisa. Ito ang dahilan kung bakit, kapag ikaw ay nasa dalas ng pag-aalala, nagiging malabo ang mga desisyon, bumababa ang enerhiya, at ang mga oportunidad ay dumaraan ng hindi napapansin. Ang reprogramming ng dalas ay hindi pagtakas, ito ay estratehiya upang bawasan ang ingay sa loob na humahadlang sa pag-isip at pagkilos.
Narito ang mga praktikal na hakbang na maaaring gawin ng mga taong may higit sa 40 taon at abalang schedule. 1. Maglaan ng 30 minuto para sa inventaryo. Ilista ang kita, gastusin, at damdamin na lumilitaw kapag tinitingnan ang bank statement. 2. Pumili ng tiyak na layuning pinansyal, halimbawa, kumita ng 500,000 piso kada buwan sa loob ng 12 buwan, o bawasan ang utang ng 25% sa loob ng 9 na buwan. 3. Isulat sa karton at basahin ng 3 beses sa isang araw. 4. Gawin ang mental contrasting. Isipin ang hinahangad na hinaharap at pagkatapos ay isipin ang 3 pinakamalalaking totoong hadlang. 5. Gumawa ng 2 hanggang 3 if-then implementation. Halimbawa, kung makatanggap ako ng karagdagang alok sa trabaho, tatanggapin ko lamang kung maitatabi ko ang 30% para sa pamumuhunan. 6. Maglaan ng 20 minuto araw-araw para sa isang aksyon na magpapalapit sa iyong layunin, mag-research ng kliyente, magbenta ng produkto, matuto ng bagong kasanayan. 7. I-filter ang iyong kapaligiran, bawasan ang konsumo ng balita, at mga pag-uusap na nagpapalakas ng kakulangan, tinatanggap ng subconscious ang lahat ng pinapakain mo sa kanya. Ang mga hakbang na ito ay maliit, ngunit nag-aalin ng pag-isip, damdamin, at kilos ang 3 elemento na nagpapabago ng dalas. Kung kailangan mo ng patunay na may ibang tao na nagsagawa ng katulad na hakbang at nabago ang kanilang buhay, isipin ang mga pampublikong halimbawa na bukas na nagsalita tungkol sa paggamit ng visualisasyon at malinaw na layunin bilang bahagi ng kanilang paglalakbay. Si Jim Carrey, halimbawa, ay nagsalita tungkol sa pagsusulat ng tseke para sa kanyang sarili bilang isang ehersisyo ng kalinawan at dedikasyon, at ginagamit niya ang kwentong ito upang ipaalala na ang visualisasyon ay dapat samahan ng masigasig na paggawa. Hindi ko sinasabi na ang tseke ay magic na solusyon. Ang sinasabi ko ay ang paglikha ng mga imahen na napakalinaw na kinikilala ng iyong utak, at pagkatapos ay kumilos, ay epektibo para sa marami. Praktikal na hamon, gawin mo kasama ko, 21 araw upang baguhin ang iyong frequency. Araw 1. Isulat ang iyong espesipikong layunin sa isang card. Mula araw 1 hanggang 21. Basahin ito 3 beses kada araw, araw-araw. Gawin ang mental contrasting ng 5 minuto. I-visualisa ang resulta at pagkatapos ay i-visualisa ang hadlang at aksyon upang malampasan ito. Unang linggo, iwasan ang negatibong balita sa loob ng 7 araw. Ikalawang linggo, maglaan ng 20 minuto kada araw para sa isang aksyon na magpapalapit sa iyong layunin. Sa pagtatapos ng 21 araw, suriin ang mga konkretong resulta at i-adjust. Hindi ito pangakong agarang kayamanan, ito ay eksperimento sa pagreprogram ng iyong frequency gamit ang metodolohiya. Ipinapakita ng agham na ang pagsasama ng visualisasyon sa plano ng aksyon ay mas epektibo kaysa sa simpleng pangarap lang. Kapag pinagsama mo ito sa disiplina, lilitaw ang mga bagong oportunidad, dahil nagsimula ng makita ng iyong atensyon ang mga ito. Sa kabuuan, simple ang tuklas, ngunit kailangan ng praktikal na tapang. Hindi ka nakakulong dahil sa iyong edad o nakaraan, nakakulong ka sa iniisip at inuulit mo, at ito ay maaaring baguhin. I-adjust ang iyong frequency gamit ang kalinawan, damdamin at aksyon. Magsimula sa card, gawin ang mental na contrast, at isagawa ang maliliit na hakbang araw-araw, at obserbahan kung paano nagsisimulang tumugon ang mundo ng kakaiba. Ang pagpapasya ang punto ng pagbabago. May malaking kaibahan sa pagitan ng pagnanais ng isang bagay at pagpapasya na ito ay hindi maiiwasan, at ang kaibahang ito ang enerhiyang ibinubuga mo. Pagkatapos ng 40, maraming tao ang nagkakamali sa pagitan ng karanasan at imobilidad. Alam ko na ang lahat para magsimula muli, wala akong oras, paano kung magkamali? Hindi ito rasyonal na dahilan, mga palusot lamang upang protektahan ang comfort zone na binuo sa loob ng mga dekada. Simple at tuwiran ang katotohanan. Ang malay na pagpapasya ay pinaputol ang ingay ng indecision, pinagtutuunan ng pansin ang atensyon, at inilalagay ang buong buhay, isip, damdamin, at aksyon sa iisang direksyon. Kung walang pagpapasya, ang enerhiya ay nawawala. Sa pagpapasya, ang enerhiya ay nagiging focus at lumilikha ng tunay na galaw. Kapag sinasabi kong magpasya, hindi ko tinutukoy ang malabo na pagnanais. Tinutukoy ko ang deklarasyon na nararamdaman mo sa katawan, isinusulat mo, at nagsisimulang gumana para sa iyo bilang isang parola. Naalala ko ang araw na nagpasya ako na babaguhin ang takbo ng aking buhay, nagpasya akong pag-aralan ng totoo ang alam na ng iba.
Hindi ako nagmula sa sopistikadong edukasyong akademiko, may historya ako ng mga panandaliang trabaho at kaunting tiwala sa sarili. Ang pagpapasya na matuto at hindi lamang dapat ang unang hakbang. Nangako ako na magbasa ng isang libro araw-araw at pag-aralan ang ipinapakita sa akin. Ito ay naging routine, hindi lang ideya. Sa paglipas ng panahon, binago ng pagpapasyang ito sa sariling edukasyon ang pananaw ko sa oportunidad, ang aking repertoire sa aksyon, at, bilang resulta, ang aking mga kinalabasan. Kinailangan ulitin ang pagpapasyang mag-aral maraming beses bawat araw sa unang mga buwan hanggang ito ay naging ugali at nagsimulang gumana bilang default. Ang prosesong ito ay hindi mistiko, ito ay disiplina na inilapat sa isip. Ano ang mga takot na higit na pumipigil sa pagpapasya pagkatapos ng 40? Takot na magkamali at mawalan ng nakamit, takot na magmukhang katawa-tawa sa muling pagsisimula, takot na ilantad ang kahinaan, takot na mabigo dahil sa kakulangan ng oras. Tanungin ang sarili, sino ang nakikinabang sa pagpapanatili ng takot bilang tagapayo? Wala. Ang malay na pagpapasya ay kumikilos bilang firewall laban sa mga takot na ito, hindi nito pinapawi ang mga ito, ngunit pinapaliit ang inay nila dahil nagbabago ang iyong prioridad. Kapag nagpasya ka ng malinaw at matatag, nagsisimulang maghanap ang isip ng kapaki-pakinabang na impormasyon, tumatalas ang intuisyon, at ang mga pinto na dating nakasarado ay nagsimulang magbukas. Paano magpasya sa praktika? Una, buuin ang pagpapasya sa positibong paraan, sa kasalukuyan, at may takdang panahon. Nagpasya ako, simula ngayon, dagdagan ang aking kita ng 55,000 piso bago ang 31 ng Disyembre. 2025 o nagpasya akong muling pagbutihin ang aking kalusugan at maglakad ng 30 minuto bawat araw sa loob ng 70 araw. Ang pagsulat ng pagpapasya ay nagmamaterialize ng dedikasyon, hindi ito walang kahulugang simbolo, kundi trigger na nagsasabi sa iyong subconscious, pansin, ito ay prioridad. Pangalawa, bawasan ang pagkaantala sa pamamagitan ng agarang aksyon. Ang pagpapasya ng walang mabilis na aksyon ay nagiging patay na intensyon. Kung may kinalaman ang iyong pagpapasya sa pera, maaaring unang hakbang ay buksan ang spreadsheet at itala ang 3 hakbang na magpapagalaw sa kita, o tumawag sa isang kontak, o magpadala ng email na may panukala, maliit man, ngunit konkretong aksyon na magagawa sa susunod na 24 na oras. Pangatlo, protektahan ang pagpapasya gamit ang pampublikong dedikasyon o katuwang sa pananagutan. Tumataas ang posibilidad na maisakatuparan kapag may nakakaalam na kumuha ka ng posisyon. Gamitin din ang estratehiya ng kung kaya. Ang paggawa ng desisyon ay hindi pagkakawalang malay, ito ay paghahanda. Planuhin ng maaga kung paano ka tutugon sa mga hadlang. Kung ako ay matatakot na magsimula, tatawag ako sa aking katuwang sa responsibilidad at ibabahagi ang aking nararamdaman. Kung ako ay matutukso na gumastos ng dagdag na halaga, maghihintay ako ng 48 oras at rerepasuhin ang aking layunin. Ang mga paunang planong intensyon na ito ay nagpapabawas ng paglaban sa oras ng pangangailangan at ginagawang reflex ang pagpili. Mayroong agham sa likod nito, ang paglikha ng malinaw na desisyon at pagbago ng intensyon sa tiyak na aksyon ay nagbabago sa alokasyon ng atensyon ng utak. Sa halip na ubusin ang enerhiya sa pag-aatubili, ginagamit mo ito sa paghahanap ng mga pagkakataon na tugma sa iyong layunin. Ang atensyon ay nagiging isang piling kagamitan, at ang mundo ay nagbibigay ng tugon dahil nakikita mo na ang maliliit na pagkakataon na dati ay naiwang napapansin. Hindi ito misteryo, ito ay neuropsikolohiyang inilapat sa praktikal na buhay. Mga konkretong halimbawa para sa mga nasa 40 pataas na kailangang magdesisyon ng epektibo. Kung ang desisyon ay profesional, maglaan ng 60 minuto ngayon upang i-update ang resume, tumawag sa 3 lumang kasamahan, at magpadala ng 2 proposisyon. Kung ito ay pinansyal, tukuyin ang tiyak na halagang ipon o i-invest at i-automate ang buwanang paglilipat. Kung ito ay pangkalusugan, mag-book ng unang konsultasyon o i-schedule ang mga ehersisyo at bayaran ito ng maaga. Ang takot sa pagkawala ng pera ay lumilikha ng obligasyon. Iakma ang laki ng aksyon sa iyong oras. Ang nagtatrabaho ng buong oras ay maaaring hatiin ang desisyon sa maliliit na gawain araw-araw na tumatagal ng 10 hanggang 20 minuto. Ang paggawa ng desisyon ay hindi nangangailangan ng agarang revolusyon. Kailangan nito ng mga hakbang na, kapag pinagsama-sama, ay hindi mapipigilan. Mayroon ding mga pampublikong halimbawa na nagpapakita ng kapangyarihan ng desisyon. Isipin ang mga taong nagpasya na kumilos ng maaga at walang pag-aalinlangan.
ang mga lider na nagbago ng industriya ay hindi nag-atubiling gumawa ng mga desisyon na sa oras na iyon ay tila mapanganib. Sa kabilang banda, may mga malinaw na kaso ng kabiguan dahil sa pag-aatubili, malalaking kumpanya na, sa harap ng digital na pagbabago, nagpatumpik-tumpik sa paggawa ng desisyon na umangkop at nawala ang kanilang puwang. Ang kasaysayan ng Kodak ay isang malinaw na aral. Ang hindi paggawa ng desisyon sa tamang oras ay maaaring magpahintulot sa pagkawala ng dekada ng naipong bentahe. Hindi lamang ito tungkol sa negosyo, ito ay metapora para sa personal na buhay. Ang pagpapaliban ng mahahalagang desisyon ay madalas na pinakamabisang paraan upang mawala ang mayroon ka na. At paano naman ang emosyonal na paglaban? Dumarating ito at normal lamang. Lumilitaw ang paglaban bilang dahilan, kalituhan, o hindi ko alam kung saan magsisimula. Tignan ito bilang bahagi ng halaga ng pagbabago. Gumawa ng pang-araw-araw na tala, anong desisyon ang ginawa ko ngayon? Anong aksyon ang isinagawa ko? Ang tala ay lumilikha ng feedback at nagpapasigla ng pagmamalaki na nagbibigay lakas sa susunod na desisyon. Ang maliliit na tagumpay ay nagtatayo ng kumpiyansa. Ang kumpiyansa ay sumusuporta sa mas malalaking desisyon. Iminumungkahi ko ang isang praktikal at tuwirang ehersisyo, ang 14 na araw na hamon ng desisyon. Araw 1, isulat ang isang malinaw at may petsang desisyon. Araw 2, isagawa ang unang aksyon na magpapagalaw sa desisyon na iyon, anumang bagay na tatagal ng mas mababa sa 24 na oras. Mga araw 3 hanggang 14, araw-araw, isagawa kahit isang maliit na aksyon na magpapausad sa desisyon. Kung may hadlang, isulat ang isang kung kaya para dito at ipatupad. Sa pagtatapos ng araw 14, suriin, gaano na ang nalutas, anong mga pintuan ang nabuksan, anong mga bagong opsyon ang lumitaw. Kung walang nagbago, suriin muli ang desisyon. Maaaring kailanganin itong mas tiyak, maaaring kailanganin ng deadline, maaaring kailanganin ng katuwang sa responsibilidad. Bihira ang kabiguan bilang tanda ng kakulangan, halos palagi itong tanda ng hindi malinaw na desisyon o kakulangan ng agarang aksyon. Ang paggawa ng desisyon ay isang kalamnan na lumalakas sa paggamit. Pagkatapos ng 40, may bentahe ka, mayroon ka ng karanasan, nakita mo na ang paulit-ulit na siklo, at natutunan mo na ang hindi mo nais. Gamitin ito. Gawing gasolina ang pagsisisi, sa halip na isipin, bakit hindi ko ginawa dati? Sabihin, ang pinakamainam na paggamit ng nakaraan ngayon ay turuan ako kung saan dapat ituro ang aking desisyon. Ang naghihiwalay sa mga taong kumikilos sa mga taong humahanga lamang ay, palaging, isang serye ng mga desisyon na ginawa at tinupad. Gawin ang iyong unang desisyon ngayon, isang desisyon na maaari mong patunayan sa pamamagitan ng aksyon sa susunod na 24 na oras, at obserbahan kung paano nagsisimulang tumugon ang mundo sa iyong pagkilos. Ang mga paradigma ay parang mga di nakikitang riles na tinatahak ng iyong buhay, at ang pinakamasama, karamihan sa mga tao ay hindi alam na sila ay nasa ibabaw ng mga riles na iyon. Nabubuo sila ng hindi inaasahan, mula sa mga narinig at nakita sa bahay, mula sa mga paulit-ulit na itinuro sa atin noong tayo ay bata. Ito ay tumitimo sa ating subconscious, at pagkatapos ay nagdidikta ng mga rutina, pagpili, at higit sa lahat, ang mga resulta na tinatanggap natin bilang inormal. Napansin mo na ba na, gaano man ka-effortful ang ginagawa mo, may ilang pattern na patuloy na umuulit? Hindi ito tadhana, ito ay programming. Tandaan ko ng malinaw ang araw na may isang lalaki na nagngangalang Leland na naupo sa akin at nagsimulang ipakita ang makina sa loob. Iguhit niya ang isang bilog at sinabi, narito ang isip, itaas ang conscious, ibaba ang subconscious, narito ang katawan. Sa oras na yon, wala itong partikular na kahalagahan, ngunit nang tignan ko ang guhit na yon, nakaramdam ako ng matinding damdamin ng maunawaan na ang buong buhay ko ay pinamunuan ng mga script na hindi ko man lang naisulat. Naramdaman ko ang lungkot dahil sa lahat ng oras na nasayang sa pagtugon sa mga programa at paniniwala ng iba, at iyon ang nagtulak sa akin na kumilos. Ang reaksyon ko ay hindi lamang sa isip, naramdaman ko ito sa katawan, humigpit ang dibdib ko, namumula ang mga mata. Ang lungkot na iyon ang senyales na may kailangang mamatay upang may lumitaw na bago. Ang pagtukoy sa mga paradigma ay nangangailangan ng lubusang katapatan. Magsimula sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong mga resulta bilang ebidensya, ang iyong pananalapi, kalusugan, at mga relasyon. Tanungin ang sarili, ano ang mga pariralang madalas kong ulitin tungkol sa pera? Hindi kailanman sapat, marumi ang pera, hindi ako magaling sa negosyo.
Ang mga pariralang ito ay hindi lang simpleng iniisip, ito ay mga utos na patuloy na tumatakbo sa iyong isipan nang hindi mo namamalayan. Isa pang mabisang paraan, obserbahan ang iyong mga autopilot na emosyonal, ang mga otomatikong reaksyon kapag nakakatanggap ng bayarin, kapag may tutol sa iyong opinyon, o kapag may pagkakataon na lumitaw. Ang mga trigger na ito ay nagpapakita ng nakatagong programa. Kung mas natatakot kang manalo kaysa sa matalo, tandaan ito, isang partikular na paradigma ito na kailangang baguhin. Ang pagbabago ng paradigma ay isang proseso na may malinaw na hakbang. Hindi ito mahiwaga, ito ay sistematikong pagsasanay. Ilalarawan ko ang isang praktikal na protokol na nasubukan ko at kayang gawing kasangkapan ang malalim na paniniwala. Isagawa ang bawat hakbang ng may katapatan at itala ang lahat. Imbentaryo ng mga paradigma, 30 hanggang 60 minuto. Ilahad ang mga pariralang paulit-ulit tungkol sa pera, tagumpay, pag-ibig, kalusugan. Para sa bawat parirala, isulat, kapag iniisip ko ito, ako ay. Reaksyon, kilos. Halimbawa, kapag iniisip ko ang pagkakaroon ng higit na kita, nag-aalinlangan ako at iniiwasan ang mga oportunidad. Dito lumalabas sa liwanag ang mga bagay na dati ay nagtatago sa dilim. Hanapin ang pinagmulan, mabilis na pagsasaliksik. Tanungin ang sarili, saan nanggaling ang ideyang ito? Marami ang nagmula sa mga magulang, paaralan, o mga kaklase. Ang pag-alam sa pinagmulan ay nagpapababa ng emosyonal na kapangyarihan ng paniniwala. Hindi ito likas na katotohanan ko, ito ay programang natutunan. Empirikal na pagsubok, eksperimento sa pag-ugali. Pumili ng isang paniniwalang pumipigil at magplano ng maliit na eksperimento sa loob ng 7 hanggang 14 na araw upang kontrahin ito. Kung naniniwala kang hindi ko kayang magsalita sa publiko, subukan magsalita ng 5 minuto sa maliit na grupo. Layunin, makalikom ng ebidensyang tutol sa lumang paniniwala na hindi pa naisip ng iyong isipan. Maghanap ng ebidensyang kontradiktoryo, tipunin ang mga katotohanan. Ilahad ang 5 totoong tao na nagawa ang sa tingin mo ay imposibleng makamtan, maaaring kasama rito ang mga karanasan ng ordinaryong tao, hindi kailangan sikat. Kailangan ng isip ang datos, ipakita rito na may mga totoong eksepsyon. Muling isulat ang panloob na kwento, konkretong imahen. Lumikha ng malinaw na eksena sa isip kung saan nararanasan mo na ang bagong realidad, damhin ang kasiyahan, ginhawa, pati na ang mga detalyeng pandama. I-record ang eksenang ito at paulit-ulit itong ipakita sa araw-araw, lalo na sa paggising at bago matulog. Tinanggap ng subconscious ang malinaw na imahen bilang totoo. Pag-uulit na may emosyon panandang pandagdag-lagda ng kilos. Pagsamahin ang mga pahayag, maikli, nasa kasalukuyan, sa paulit-ulit na kilos. Halimbawa, sabihin ang ako ay may kakayahan na kumita ng pera ng 60 segundo at pagkatapos ay magpadala ng isang panukalang negosyo. Ang emosyon ay nagbibigay ng puwersa, ang aksyon ang nagpapatunay. Pagbabago sa kapaligiran. Ang mga paradigma ay pinapalakas ng kapaligiran at kasama. Pansamantalang alisin ang mga pinagmumulan na nagpapatibay sa lumang paniniwala, mga kaibigan na nagbabalasubas ng ambisyon, mga palabas sa telebisyon na nagpapalago ng takot, mga grupo ng pag-uusap na ipinagmamalaki ang kakulangan. Palitan ang pagbabasa, pakikisalamuha sa mga taong nagpapakita ng nais mong maging at ng mga nilalamang nakaka-inspire. Mentor at pananagutan. Humanap ng isang tao na namumuhay ayon sa paradigmang nais mo, hindi kailangan sikat, maaaring lokal na mentor, kasamahan, o coach. Gawing publiko ang isang maliit na layunin at humingi ng pananagutan. Binabawasan ng exposure ang prokrastinasyon. Lahat ng ito ay suportado ng tinatawag ng agham na neuroplasticity, nire-restructure ng utak ang mga koneksyon nito sa pamamagitan ng pag-ulit at emosyon. Ipinakita ni Bandura na ang self-efficacy ay humuhubog ng kilos, binigyang diin ni Seligman na ang pakiramdam ng kontrol ay konektado sa kalusugang pangkaisipan. Sa praktikal na paraan, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay ng bagong kilos, literal mong nililikha ang mga neural pathway na nagpapadali ng ibang asal. Tumagal man ang panahon, hindi ito panghabang buhay, 30 hanggang 90 araw ng tuloy-tuloy na pagsasanay ay nagpapakita ng totoong pagbabago sa maraming kaso. May mga inaasahang panganib at pagtutol. Susubukan ng lumang programa na bawiin ang teritoryo sa pamamagitan ng patunay, maliit na kabiguan na ginagamit bilang dahilan, sosyal na sabotahe, sobra ka nang nagbabago, at emosyonal na pagod.
Kapag nangyari ito, huwag pumasok sa siklo ng self-criticism, itala, ayusin ang eksperimento, at ipagpatuloy. Gamitin ang kung then para sa mga pagbabalik. Kung ako ay mawalan ng gana, re-reviewin ko ang 3 maliit na patunay ng progreso at tatawag sa aking kasangga sa pananagutan. Ginagawang protokol ang emosyon. Ang mga pampublikong halimbawa ay tumutulong sa pag-unawa ng dinamika. Halimbawa, si Michael Phelps ay isinasagawa ang detalyadong mental na proseso ng pag-imagine ng bawat karera bago lumangoy, mental rehearsal na nagbago sa kanyang performance. Sa kabilang banda, isipin ang mga kumpanya tulad ng Blockbuster. Ang paradigma ng tradisyonal na modelo ng pagpapaupa ay naging sanhi ng pagkabingi sa bagong digital na realidad at nagdulot ng pagkawala ng merkado. Ang aral ay malinaw para sa bawat individual at organisasyon. Ang sinumang hindi nire-rebisa ang kanilang mga paradigma ay nagbabayad ng tunay na halaga. Ngayon, isang praktikal na hamon para sa mga nagnanais makawala sa kulungan ng paradigma, ang hamon ng 30 araw ng reprogramming. Araw 1, gawin ang inventaryo at pumili ng isang paniniwalang pumipigil upang pagtrabahuan. Araw 2 hanggang 7, isagawa ang isang pang-araw-araw na eksperimento sa pag-ugali, kahit maliit, na sumasalungat sa paniniwala. Araw 8 hanggang 21, magsanay ng malinaw na imahen 2 beses sa isang araw at isagawa ang hindi bababa sa isang aksyon na nagpapatunay sa bagong paniniwala. Araw 22 hanggang 30, palakihin ang saklaw ng aksyon, tawag sa telepono, pagpupulong, alok, at ipamahagi ang iyong progreso sa isang katuwang na responsable. I-record ang lahat sa isang kwaderno, mga ebidensya, damdamin, mga nalampasang hadlang. Sa araw 31, suriin, aling paniniwala ang humina? Anong mga bagong ebidensya ang mayroon ka? Ayusin at ulitin sa isa pang paniniwala. Huwag maghintay na maramdaman ang seguridad bago kumilos. Ang seguridad ay lumilitaw kapag kumikilos ka at nag-ipon ng mga patunay. Ang mga paradigma ay hindi nababasag sa pamamagitan ng intelektual na parusa, pinapalitan ang mga ito ng mga bagong gawi, bagong imahen, at bagong patunay. Nang aking maunawaan ito, umiyak ako sa panghihinayang sa oras na nasayang, at pagkatapos ay umiyak sa ginhawa nang makita kong maaari kong isulat muli ang aking kapalaran. Ang kalungkutan na iyon ay naging gasolina. Naway maging ganoon din ang sayo. Lahat ng tinatawag mong pera ay, higit sa lahat, isang pattern ng enerhiya, isang dalas. Ang enerhiya ay umaakit ng enerhiya kapag inaayos mo ang iyong panloob na pananalita, katawan, at mga aksyon upang tumunog sa parehong dalas ng kasaganaan. Ang pera ay hindi na isang malayong dayuhan kundi dumadaloy sa paligid mo ng natural. Ito ay hindi walang laman na tula, ito ang praktikal na lohika ng atraksyon sa aksyon. Kaya tanungin natin, ano ang madalas mong maramdaman kapag iniisip ang pera? Takot? Pagkakasala? Panandali ang ginhawa kapag dumating ang isang bayarin at pagkatapos ay bumabalik ang lumang pagkabalisa. Ang mga damdaming ito ay hindi neutral, sila ay mga frequency sa radyo ng iyong buhay, at habang pinapakinggan mo ang mga ito, ang iyong antena ay tumatanggap lamang ng mga istasyon na tumutugtog ng parehong musika. Hindi makakahanap ng bagong istasyon nang hindi muna iniikot ang panloob na radyo. Natutunan ko ito sa mahirap na paraan at, kalaunan, sa makapangyarihang paraan. Noong ako'y bata pa, isang pinsala sa hinlalaki ang sumira sa aking mga plano sa teknikal na pag-aaral. Hindi lamang ito pisikal na pinsala, kundi isang maliit na emosyonal na sakuna. Nawalan ako ng direksyon, tinanggap ang anumang trabaho, at nagtagal akong nabuhay sa dalas ng pagiging maliit. Sa isang panahon, nakaramdam ako ng kahihiyan, galit, at halos katawa-tawang pagnanais na mawala. Ngunit ang parehong galit na iyon, nang naging desisyon, ay naging gasolina. Sa halip na magtago, ginamit ko ang kakulangan sa ginhawa bilang leverage upang baguhin ang aking vibra. Tumigil akong magsabi ng hindi ko kaya at nagsimulang magsabi ng paano ko magagawa. Nagsimula ang pagbabago doon, hindi dahil naging madali ang buhay, kundi dahil binago ko ang aking dalas upang makita at kumilos sa mga oportunidad na dati tila hindi nakikita. Paano i-calibrate ang dalas ng pera sa praktikal at direktang paraan? Una, damdamin bago ang pamamaraan. Hindi sapat na ilista lamang ang mga numero, kailangan mong maramdaman, sa loob ng 60 hanggang 70 segundo, na ang pera na ninanais mo ay tunay na umiiral na. Tulad ng kapag pumasok ang isang mahal sa buhay sa silid at tumutugon ang iyong katawan. Pumikit at maramdaman ang ginhawa, kalayaan, amoy, at kahit ang tunog ng mga bagay na dadalhin ng pera.
Ito ay nagtuturo sa iyong subconscious na tanggapin ang posibilidad. Susunod, ang kamalayan ay nangangailangan ng mapa. Tukuyin ang isang konkretong halaga at takdang panahon, isulat ito na parang nangyayari na may detalye. Tumatanggap ng 35,000 piso kada buwan mula ika-11 ng Setyembre at basahin ito ng malakas. Ang kombinasyon ng damdamin panandang pandagdag espesipikidad ay ang tulay sa pagitan ng nais at katotohanan. Pagkatapos, isama ang kilos na tumutugma sa dalas. 3 gawin na ginagamit ko at inirekomenda na subukan sa mga taong abala at may responsibilidad o para sa mga may 40 pataas. Ritual sa umaga ng 7 minuto, 1 minuto ng malalim na paghinga at tuwid na postura, 2 minuto ng pasasalamat para sa 3 tunay na bagay na pinansyal, kahit maliit. 3 minuto ng sensoryal na visualisasyon ng pinansyal na layunin na natupad na, 1 minuto upang sabihin ang isang maikling praktikal na pahayag ng malakas. Handa ako sa mga oportunidad na magbibigay ng 35,000 piso kada buwan at, sa wakas, agad itala ang isang 10 minutong aksyon na gagawin mo sa araw na yon upang umusad. Ang maliliit na gawin na inuulit ay binabago ang energetic signature ng iyong araw. Pang-araw-araw na gawin ng ebidensya, magnetic record, isulat lahat ng papasok na pera at lahat ng senyales ng progreso, gaano man kaliit, tinuturuan nito ang iyong utak na makita ang kita sa halip na kakulangan. Kapag nakikita mo ang mga patunay, tumataas ang iyong vibra, kapag nakatuon lamang sa utang, bumababa ang vibra. Ang narinig mo ay hindi lamang koleksyon ng mga ideya, ito ay paanyaya upang isulat muli ang iyong sariling panloob na pattern. Ang pinakamahalagang punto ay simple at makapangyarihan, lahat ay nagsisimula sa dalas na pinili mong tirahan ngayon. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga iniisip, damdamin, at aksyon sa antas ng iyong ninanais, at hindi ng iyong kinatatakutan, inilalagay mo ang sarili sa tiyak na landas ng paglago, kalayaan, at kasaganaan. At ito ay simula pa lamang. Ang susunod na video na makikita sa screen ay magdadala sa iyo sa susunod na antas sa paglalakbay na ito, na tutulong sa iyo na maging hindi bababa sa 1% na mas mabuti kaysa sa kasalukuyan. Salamat sa iyong presensya, sa pagbibigay ng oras upang umunlad. Inaasahan kitang makasama sa susunod na video upang magpatuloy tayo sa landas na ito ng magkasama.